Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata 24, talata 13 hanggang 35. Ngayon ay linggo ng Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Isang araw na punong-puno ng kagalakan. Sapagkat winasak ng ating Panginoong Yesus ang kapangyarihan ng libingan at kamatayan. At tayong lahat ay binibigyan sa pamamagitan ng pananampalataya ng isang pangako na sa lahat ng kamatayan na dumadaan sa ating buhay, pisikal man ito o mga kalagayan, sitwasyon na nakamamatay, tayo ay may Panginoong lumabas mula sa kamatayan. At sa ganun din paraan, bilang kanyang mga tagasunod, tayo ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihang lumabas din sa bawat kamatayan sa buhay na ating dinadaanan. Kaya nga ang ebanghelyo sa araw na ito ay ebanghelyo patungkol sa dalawang alagad na patungo sa bayan ng Emmaus. Hindi pa nila alam na muli nang nabuhay ang Panginoon. Kaya sila ay lumalayo mula sa Jerusalem na punong-puno ng kalungkutan. Sila ay nalulumbay. Wasak ang kanilang puso sapagkat ang Panginoong kanilang sinusundan, ang Panginoong kanilang pinaniniwala ang makapangyarihan, ay pinahirapan, ipinako sa krus at inilibing sa harapan ng kanilang mga paningin. Kaya sila ay lumalayo sa Jerusalem, dala ang malalim na kabiguan. At sa kanilang paglalakad, sumabay sa kanila ang Panginoong Hesus. Ngunit hindi nila siya nakilala. Kaya nga ang sabi ng isang alagad na tinatawag na Cleopas, noong tinanong ni Hesus ano ba ang kanilang pinag-uusapan, ang tugon ni Cleopas, ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring katatapos lamang maganap doon. At nagtanong muli si Jesus, anong pangyayari? At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay at siya'y ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, tugon ni Cleopas. Ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi na makita raw sila ng isang pangitay na anghel na nagsabing si Jesus ay buhay. Ibig sabihin, hindi makapaniwala ang dalawang alagad na ito na muling nabuhay ang Panginoon, sapagkat nababalot ng kabiguan ang kanilang puso. Natatakpan ng lumbay at luha ang kanilang mga mata. Kaya bagamat kasabay nila si Jesus sa paglalakbay, hindi nila siya nakilala. Kaya ipinaliwanag ni Jesucristo ang sinasabi sa kasulatan na ang Kristo, ang Mesiyas, ay dapat magdusa, magtiis. Ngunit sinasabi rin sa kasulatan na pagkatapos ng kanyang pagdurusa, pagtitiis, paghihirap, kamatayan, siya ay muling mabubuhay. Sa madaling salita, si Jesucristo ay inilalahad ang salita ng Diyos sa mga alagad na ito. Unti-unting ipinapaalala ang kasaysayan ng kaligtasan na matagal nang nakasulat. At nung sila ay dumating sa dapat nilang puntahan, ay dapit hapon na. Si Jesus ay para bang magpapatuloy
tumuloy ka muna rito sa amin, malapit na ang gabi, dumidilim na. Kaya't sumama nga si Jesus sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, dumambot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso iyon at ibinigay sa kanila. Noon lamang nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Balit siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. Kaya nag-uumapaw ang ating pakiramdam habang tayong kinakausap niya, sabi nila. Habang ipinapaliwanag niya sa atin ang kasulatan para bang may nag-aalab sa ating puso. At totoo, ang salita ng Diyos ay para alisin ang nakabalot na kadiliman at kabiguan sa puso ng mga alagad na ito. At para bigyan ng kaganapan ang salita ay kailangang maging ama. Kaya nga, ipinakita muli sa kanila ng ating Panginoon ang paghahati-hati ng tinapay, simbolo ng Eucharistia, ang katawan ni Jesucristo na ibinabahagi para ipagkaloob ang mga tao. Dalawang mahalagang bagay ang nangyari sa Ebanghelyo, ang salita ng Diyos at ang katawan ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay si Jesus, at ang Diyos na naging laman, naging katawan na sumisimbolo ng tinapay ay ang ating Panginoon. At kung makikita natin sa Ebanghelyo, ang liturhiya ng banal na misa, mauunawaan natin kung bakit sa tuwing nagdiriwang tayo ng banal na Eucharistia, mayroong mga salitang ipinapahayag upang ihanda tayo sa paghahati-hati ng katawan ng Panginoon. At ano ang layunin ng banal na misa? Ang layunin ng banal na misa ay para muling buhayin yung mga pusong nalugmok na sa kabiguan, katulad ng dalawang alagad na ito patungo sa Emmaus, upang pahirin ang mapapait na luha na bumubulag sa mata ng tao. Kaya nga, nung makatagpo na nila at makilala na nila ang Panginoon, itong dalawang alagad na ito na iniwan ng Jerusalem, sapagkat para sa kanila ang Jerusalem ay larawan ng kapaitan at kabiguan. Ngayon, sila ay nagdesisyong bumalik, sapagkat ang Jerusalem ay hindi na lugar kung saan namatay ang kanilang Panginoon. Naniniwala na sila ngayon na ang Jerusalem ay ang lugar kung saan muling nabuhay ang ating mahal na Panginoong Jesus. Kaya nga ang Ebanghelyo sa araw na ito, Ebanghelyo sa Pasko ng muling pagkabuhay, ay isang Ebanghelyo na nakikipag-usap sa ating lahat. Na sa paglalakbay natin sa buhay na ito, marami tayong tinatakasang Jerusalem. Sapagkat ang akala natin, mas makapangyarihan ang kabiguan at kapaitan, mga suliranin at hilahil sa buhay. Kaya tayo tumatakbong palayo. Ngunit sa paglalakbay natin, kailangan nating maunawaan na kasama natin ang Panginoon. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, naroon siya. Maaaring katulad ng dalawang alagad na ito, hindi lamang natin siya nakikilala, sapagkat mas makapangyarihan ang mga luha at sugat sa puso. Ngunit, salamat sapagkat sa Ebanghelyong ito ay binibigyan din na mas makapangyarihan kaysa sa ating mga kabiguan at mga kamatayang nararanasan ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na ipinahayag ni Jesucristo sa mga alagad na ito at ang katawan ni Jesus na ibinigay sa ating lahat. Kaya nga, sa tuwing tayo ay nagdiriwang ng banal na Eucharistia, lalo na sa panahon na ito ng muling pagkabuhay ng Panginoon, ating alalahanin na nais pahirin ni Jesus ang luha sa ating mga mata. Nais niya tayong bigyan muli ng pusong lumulundag sa kagalakan. Naniniwalang ang Panginoon ay may kapangyarihan sa lahat ng kabiguan at kamatayan. At sa ganung paraan, magkakaroon din tayo ng lakas na wag nang tumakas. Ngunit bumalik sa pang-araw-araw na buhay. Ito ay harapin. Nataglay
ang Espiritu ng Panginoong muling nabuhay. Kaya nga sa araw na ito, tayong lahat ay inaanyayahang magdiwang. Tayo ay mga nilikha para sa muling pagkabuhay. At sa bibig natin, ang namumutawi ay pasasalamat at pagpupuri. Tayo ay umawit ng Alleluia, Alleluia, sapagkat ang Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig ay winasak ang kamatayan upang ialay sa sangkatauhan ang buhay na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.